Ano-ano nga ba yung mga risks when buying a pag-ibig property? Number 1 dyan is yung property conditions issue. So, as is where is kasi yan kapag ka binili mo. So, meaning hindi na nila yan pinapa-repair or pinapaayos bago nila ibenta. So, most likely, minsan may mga structural damage, mga problema sa plumbing. Yun yung dapat mong tingnan bago ka mag-bid or bago mo bilhin. Number 2 is yung occupancy concerns. So, minsan kasi, sa nabili mong property, meron pa yung mga dating nakatira o yung dating may-ari. So, legally, bago mo sila ma-excuse me dun sa yung bagong bahay, kailangan pa siyang dumaan sa mga legalidad. And, syempre, time-consuming, no? Saka magastos. Number 3 is yung mga hidden liabilities. Pwede kasing may mga hindi pa nakapagbayad o may mga arrears pa, hindi nakapagbayad ng RPT, kuryente, bayad sa tubig, mga ganun. Mga association dues na hindi na bayaran, nag-lapse na, so kailangan mo muna yun bayaran. So yun lang naman yung mga paalala natin dyan. That's why kapag kukuha ka ng pag-ibig foreclosed property or acquired assets, make sure i-check mo muna lahat. Kaya nga mamimili ka, pag-aaralan mo muna bago ka mag-acquire ng property nila. So, ayun, always make calculated risks and gawin ang iyong assignment bago ka mag-desisyon. So, if you like this kind of content, please do like and follow.